Praise the Lord. Sige po, tumayan natin ang salita ng Panginoon mula sa awit. Awit kabanatang 16. Awit kabanatang 16. Magpo-focus tayo sa last verse, pero yan yung basahin ko po ang buong kabanata. Psalm 16, verses 1 to 11. Ingatan mo sana ako, O Diyos, sa iyo ako nangangalong at nagtitiwalang lubos. Ang sabi ko kay Yahweh, ikaw ang Panginoon ko, kabutihang tinatamasa ko, lahat ay mula sa iyo. Mga lingkod ng Panginoon ay dakila't marangal. Sila'y nagmumula sa iba't ibang bayan, ligaya ng sarili ang sila'y aking makapisan. Ang mga bumabaling sa ibang Diyos, sulirani sunod-sunod. Sa mga paghahandog nila ay hindi ako sasama, at sa kanilang mga Diyos ako'y hindi sasamba. Hindi rin maglilingkod ni pupuri sa kanila. Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y iyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Mga kaloob mo sa akin ay kahanga-hanga, napakaganda ng iyong pamana. Pinupuri ko si Yahweh na sa aking pumapatnubay, at sa gabi, sa budhi ko siya ang gumagabay. Alam kong kasama ko siya sa tuwina, hindi ako matitinag pagkat kapiling ko siya. Kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ko'y nagagala. Hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. Pagkat di mo tutulutan ang mahal mo ay masadlak sa daigdig ng mga patay at doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. Ang binasa po natin ay isa sa mga awit na sinulat po ni Haring David. Si King David po ang sumulat po nito. At sino nga ba ang hindi at least nakakaalam ng pangalang David. At for sure na sa mga bata at matatanda pong mga Hudyo, magiging sa ating panahon ay kilalang kilala si David. At sa mga bata sa ating pong panahon, sa mga Sunday schoolers, palagay ko ay na-encounter ang pangalang David. At si David po ay nagpamalas po ng kanya pong pananampalataya sa Panginoon even at his very young age. Sinasabi, siya po ay young teenage nang hinarap niya si Goliath. And we know the story kung paano niya po napuksa si Goliath. Sa 1 Samuel chapter 17, basahin ko lang sandali ito para lang makita natin yung pananampalataya na pinamalas o ma-remind tayo ng pananampalataya po na pinamalas po ni David even at this very teenage. Sa 1 Samuel chapter 17, unang Samuel kabanatang 17, verse 31, nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David at ipinatawag niya ito. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong iyon. Ako po ang lalaban sa kanya. Sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Pilisteyong iyon. Batang-bata ka pa. Samantalang siya ay isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan. So si Goliath, hindi kabataan, well experienced na siya sa pakikipagdigma, maliban sa siya nga po ay isang higante. Sabi, almost 10 feet ang height po ni Goliath. Kung titignan niyo yung basketball ring, yung standard ng basketball ring ay 10 feet. So ganun po kalaki si Goliath. At maging si Goliath man, nung humarap si David sa kanya, pag ito mababasa natin sa verse 41,
Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David sa ulihan ng tagapagdala ng kanyang panangga. Nang nakita niyang si David ay isa lamang kabataang may maamong hitsura, nilait niya ito at pakutyang tinanong, "Anong akala mo sa akin? Aso ba ang lalabanan mo at may dala kang patpat?" At si David ay sinumpa ng Filisteo sa pangalan ng kanyang Diyos, small letter D. Sinabi pa niya, halika nga rito at nang maipakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mga hayop. Again, sa mata ni Haring Saul, napakabata ni David, walang karanasan. Sa mata ni Goliath, murang bata. Pero si David, meron siyang malaking Diyos sa kanyang murang edad. Sipat-sipatin mo nga yung katabi mo, ilang taon na siya sa pananampalataya. Gano'ng kadalas na kung humarap tayo sa higante ng problema, para pa rin tayong maliit na bata kung humarap. Na tila bagang wala tayong Diyos na napakalaki. Si David, at his very young age po, pinamalas po niya kanya pong pananampalataya. At sino nga ba hindi tatanyag na isang kabataan ang pumatay sa isang higante? At natanyag niya si David. Sabi sa 1 Samuel 18, unang Samuel, kabanatang 18, ayan yung basahin ko lang, pakinggan lang muna natin. Nagtatagumpay si David kahit saang labanan siya ay padala ni Saul. Kaya siya ay ginawang itong pinuno ng mga kawal. At ang pagkataas niya sa tungkulin ay kinagalak ng buong Israel mula sa pangkaraniwang mamayan hanggang sa mga opisyal sa palasyo. So, maraming humanga kay David mula sa ordinaryong tao hanggang sa pinakamalalaking tao. Matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihang umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga tamburin at alpa. Pakinggan niyo po ang awit po nila. Ganito ang kanilang awit. Pumatay si Saul ng libo-libo, si David na may 10,000. So, talagang mas mataas pa yung pagpupuri nila, pagpaparangal nila kay David kaysa sa hari ng Israel na si Haring Saul. But with all na natamo ni David sa buhay, kagalakan niya, hangarin niya lagi ay ang Panginoong Diyos. Meron siyang karangyaan, meron siyang kayamanan, meron siyang katanyagan, meron siyang katagumpayan, pero higit sa lahat, inaasam niya ay ang Panginoon. At yan ang mababasa po natin sa last verse po ng Awit chapter 16. In fact, simula verse 1, makita natin ang pagpapahayag niya, ang nananais niya ay ang Panginoon. Again, verse 11, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan, ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Kung ano daw nagpapasaya sa tao, yun ang pinakamahalaga sa kanya. So ano ang nagbibigay kagalakan sa atin? Ano ang nagpapasaya sa atin? Yun ang pinakamahalaga sa atin. Kay David, with all na kanya pong tinamasa sa buhay, karangyaan, kayamanan, katanyagan, tagumpayan, ang pinakananais niya ay ang presensya ng Panginoon. Himahimahin po natin ang talatang ito, verse 11. Verse 11, letter A, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa ESV, you will show me the path of life or the way of life. Point 1, dito natin po kay David, ang kagalakan niya ay ang panuntunan ng Diyos. Ang panuntunan ng Diyos o ang salita ng Diyos para sa buhay. So kay David, yes, kinikilala ko ng marami, mas mataas pa ang tingin sa akin kaysa sa aming hari na si Haring Saul, pero hindi yan ang kagalakan ko. Ang kagalakan ko ay ang salita ng Panginoon.
ang panuntunan ng Diyos sa aking buhay. So, how much we really desire and we really love ang salita ng Panginoon. Sinasabi ng marami ang sumulat ng awit 119, ang pinakamahabang kabanata sa Biblia ay si David. At kung babasahin niyo yan hanggang 176, ang pinakabuod niyan, no, ay ang pagnanais ni David sa salita ng Diyos. Pagnanais ni David sa salita ng Diyos. Nais niya ito lagi sa isa puso niya, isa isip, isa buhay niya. No, merong siyang sinabi sa Psalm 119, kahit sa magdamag, no, kahit sa pagtulog, ay sinasa-isip niya ang salita ng Panginoon. Basahin ko po ilang talata sa 119. So verse 14 ng 119 Psalm, nagagalak na sundin ko ang iyong kautusan. So in other words, kapag hindi kalooban ng Diyos, hindi niya kinagagalak. Sa panahon natin, no, ang laging sinisigaw ay toleration, God is love, and so God's love is unconditional, kaya gawin mo ang ibig mong gawin. Meron ako napanood kahapon na siya po ay bold star, kumbaga, no? Ini-interview siya at parang mahalay yung sinabi nung nag-i-interview sa kanya. Sabi niya, hindi po, baka itakwil ako ng pamilya ko. Sino pang hindi nag-ano ng ganyan sa ganyang trabaho? Sabi, hindi, born again po ako. So, nagkomento po yung pastor doon, no? Na how come, no, na born again, living in that kind of life, in that kind of sin. Nagkagalak na susundin ko ang iyong kautusan. Sa verse 47, sa 119 din po ito, sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. In other words, na nagagalak, di masukat ang galak ko pagkat aking iniibig. Gaano natin makikita yung sarili natin na kagalakan nating sundin ang salita ng Diyos. Meron akong karanasan way back mahabang taon na nakaraan, somewhere in North 1, hindi ko na lang maalalang malapit yun sa bahay nila Lagera, yung Suicide, no? Sabi ng matanda doon, ayaw ko makinig ng salita ng Diyos kasi pag nalaman ko yan at sinuway ko, lagot ako. No? Yung matanda na hindi ko lang nasabihan na sana dapat ang ginawa niya, ang isip niya ay dapat kong malaman ang salita ng Diyos para hindi ko masuway ang Panginoon. No, hindi iiwasan ko ang salita ng Diyos kasi para kung masuway ko man, hindi ko naman alam. No, kumbaga parang iisip niya, hindi ako guilty kasi I'm innocent. Verse 72 ng awit 119, higit pa sa gintot pilak nitong buong sanlibutan ang mabuting idudulot ng bigay mong pautusan. Verse 97, o ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. No? How do we see ourselves na ganoon ang trato natin sa salita ng Diyos? No, na ito ang aking panuntunan sa buhay. I face this one, this how should I respond ayon sa salita ng Panginoon. So kay David, no, ang kagalakan niya ay ang panuntunan ng Diyos sa kanyang buhay. Of course, alam natin si David po ay hindi perfect. No, kung kilala siya, bantog siya dahil sa pagpatay niya kay Goliath, bantog din siya sa kasalanan ginawa niya. Pangangalo niya at pagpatay. Pero yes, ito ang kanyang laging dalangin. Laging dalangin niya na ang salita ng Diyos ang magbantay sa kanya, maging panuntunan niya sa araw-araw ng buhay niya. Then, pangalawang bahagi po, sa una po, ang panuntunan ng Diyos sa buhay, ang kanyang pinakananais. Pangalawa po, again, sa verse 11, letter B, sa piling mo'y madaramang lubos ng kagalakan. Sa piling mo'y madarama lubos ng kagalakan. Granting me the joy of your presence. So, ang kagalakan ni David, yes, marami ang kanyang buhay, marami siyang mga tauhan, kayamanan,
matanyag siya, pero ang ini-enjoy niya sa buhay ay ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos. Opo, para kay David, naranasan niya ang katanyagan, kapangyarihan, kayamanan, ang kanyang kagalakan at ang lubos ng kagalakan ay ang presensya ng Diyos. Sa awit 23, sabi niya po, sa last verse, from the second to the last verse, kabuti ay pag-ibig mo sa akin, di magpupulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. All he desires sa buhay niya is to be in the presence ng Panginoon. Awit 63, 1 and 2, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. O ngayon, talagang kung merong pinakatangkilik ngayong panahon, maliban sa electric fan, aircon, ay tubig. No? Bentang-benta ang tubig na inumin. No? Talagang, actually, kahit hindi inumin, no? Panligo, no? Inom, no? Pero kay David, no? Para sa kanya, sa araw-araw ng buhay niya, ang pinaka-uahawan niya ay presensya ng Panginoon sa salita. Ang presensya ng Diyos. Nung nagkasala po siya, lumika po siya ng awit, no? Awit 51, sabi niya, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin, sa iyong harapay huwag akong alisin. Iyong banal na espiritu ay paghariin. Isa po makikita nating tanda na ikaw ay isang mananampalataya na kapag ikaw ay nagkasala, iiyak ka sa Panginoon na huwag kang alisan niya ng kanyang presensya. Ang isang hindi tunay na mananampalataya pag nagkasala sa Diyos, lalayo sa presensya ng Diyos. Pero ang isang tunay na Kristiyano pag nagkasala, iiyak siya, Lord, huwag mong alisin ang presensya mo sa akin. Lord, hangad ko presensya mo sa akin. No? I encounter, no, na ilang ding mga taong ganun. Kung nagkakasala sila, magkaka-counseling ko, ang sasabihin nila sa akin, hahanapin ko muna ang aking sarili. Ligaw nga tayo. Kailangan natin ng pastol. Kaya nga tayo nagkasala kasi naligaw tayo. So, tapos, lalayo pa tayo sa Panginoon, kaya masusumpungan natin. Imagine si David, nagkasala siya, hindi ordinaryong kasalanan, no? Pangangalo niya at pagpatay. At naranasan niya yung kalungkutan, naranasan niya ang pagpaparusa ng Diyos, pero sabi niya, Lord, huwag mong alisin sa akin ang iyong presensya. Remember yung parable of the tax collector at yung Pharisee. Yung tax collector, binububog niya yung kanyang sarili, hindi siya makatingin sa langit. Pero ang sabi niya, patawarin mo ako sa akong makasalanan. So, isa pong sign, no, ng isang tunay na mananampalataya ay hindi perfection, kundi kapag siya'y nagkakasala, lalo siyang babalik sa Panginoon. Lalo siyang lumalapit sa Panginoon. 51, again, verse 11, sa iyong harapay huwag akong alisin, iyong banal na espiritu ay paghariin, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Yan ang isang tanda ng isang mananampalataya. Hindi yung pag nagkasala, wala na, mawawala na sa gawain, mawawala na sa fellowship, mawawala na sa paglilingkod. Hindi, dapat ay lumalapit ka lalo sa Panginoon. So for David, ang kagalakan po niya, no, ay ang panuntunan ng Diyos sa kanyang buhay. Ang kagalakan niya ay ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Pangatlo at panghuli, huling bahagi po ng verse 11, tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Sa ESV, and the pleasures of living with you forever. Sa unang tingin, no, para baga sinasabi po dito ni David, ang kailangan ko, Lord, ay ang iyong proteksyon. Kaya ang kaligayahan ko, ang protection mo. Pero yan ang tinutukoy po ni David po dito ay buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Ang pangwalang hanggan buhay sa Diyos. So, una, ang panuntunan ng Diyos. Pangalawa, ang presensya ng Diyos.
pangatlo, panghuli, ang pangwalang hanggang buhay sa Diyos. Again, mayaman siya, may karangyaan siya, no? Meron siyang katagumpayan sa buhay, may mga guard siya, no? Pero ang kanyang pinakahinahanap sa buhay ay ang buhay na walang hanggan sa Panginoon. No? Meron ba kayong mga kilalang tao na matatanda na sila, ang pinoproblema pa rin nila, no, ay ang katuparan ng pangarap nila sa mundo ito, pero nakalimutan na nila na may buhay na walang hanggan. Parang mas mahalaga pa sa kanila yung buhay dito. Ayoko umalis sa buhay na ito, na tingin ng mundo sa akin ay bigo. No? Pag alis siya sa buhay na ito, wala palang buhay na walang hanggan sa Panginoon. Ayun nga nag-worry ng ganyan, no? Nakakalungkot ang buhay ko. Bigo ako sa ganito, bigo ako sa ganyan, bigo ako sa ganito. Wala palang buhay na walang hanggan. Kay David, with all na kanyang pinamasa, pinaka-inaasam niya ay ang pangwalang hanggang buhay sa Panginoon. And the pleasures of living with you forever. Marahil, you will ask, yun nga po ba talaga ang tinutukoy niya? Ang text natin ay verse 11. Sa verse 10, itong sabi niya, pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay masadlak sa daigdig ng mga patay at doon ay maagnas. So, tinutukoy niya talaga dito ay buhay na walang hanggan. Hindi mo hahayaan, no, ako yung mabulok lamang, no, sa lupa. Nais ko ay buhay na walang hanggan. And how this sounds like, no, how this sounds familiar sa atin. Remember sa unang sermon ni Peter, kinote niya po ito. Itong Psalm chapter 16. In fact, simula verse 8 to 11. Pakibasa nga po yung Acts chapter 2. Makita lang natin kung paano in-interpret po ni Peter sa patubay ng banal na Espiritu. Gawa chapter 2, talata ay 25 to 28. Itong 25 to 28, ito po yung binabasa natin sa pinagugulay-gulayan natin mula sa Psalm 16. Gawa chapter 2, 25 to 28. Kaya nga sinabi ni David tungkol sa kanya, alam kong kasama ko ang Panginoon sa kanina. Hindi ako matitinag sa pagkakatingin ko siya. Kaya ako'y nagdiriwang ang puso at di ba'y nagagawin. Ngayon din naman ako'y nagbuhala ng may pag-asa. Tuloy niyo po. Ikaw hindi mo ako pababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi mo pahihintulutang mabulok ang iyong banal na lingkod. Itinuturo mo sa akin ang mga landas upang ako'y mabuhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuno ng kagalakan. Okay, so yan pong verse 25 to 28, mamaya pag-uwi ninyo sa bahay, no, ibanggaan ninyo sa chapter 16 ng Psalm. Simula verse 8 to 11, yan eksakto yung sinasabi dito ni Peter. Okay, so tumutukoy po, ito'y katuparan, no, sa Panginoong Yesus, na siya ay namatay, at itong araw ay muling buhay. So here si David, pinapahayag niya, ang kanyang kagalakan ay ang matamo ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kaya nga po makita natin po ang Biblia po, no, ay hindi po ito istorya lang ng mga tauhan sa Biblia, kundi ito ay tungkol talaga sa Panginoong Yesus. Muna siyang buhay na walang hanggan po ng lahat ng sasampalataya sa Kanya. So again, here is David. Maaaring sabihin niya, ay naku, napaka-fulfilling na ang buhay ko. Teenager pa lang ako, sikat na ako. Gulayat, pinatay ko. Pinupuri ako ng mga tao, higit pa sa hari. No, I'm all good. Pwede na akong umimlay, pwede na akong mamatay. No? I'm all good. So, sabi niya, no, hindi yan ang gusto ko. Ang gusto ko ay buhay na walang hanggan sa Panginoon. Alala ko si Alexander the Great. No? Tinawag siya Alexander the Great dahil sa marami siyang kinungker ng mga bansa. Nung bago siya mamatay, hiniling niya na kapag na yung paglagay siya sa kabaon at siya ay tinikot, no, ilabas yung kanyang kamay, no, yung kamay niyang empty-handed. So habang siya po ay ano ba tawag ito? Kumbaga parang sinusuri-suri ba yung ano niya, yung kakaul niya, no? Nakalabas yung kamay. So people were asking, bakit ganun ang binili ni Alexander the Great? No? Ang ibig niyang parating, napakadakila ko, napakaraming bansa akong na-conquer,
mataas ang tingin sa akin ng tao, pero ito wala na akong buhay. Sa lahat ng tinamo ko sa mundo, hindi ko madadala. Aalis ako sa mundong ito na empty-handed. Di ba yun ang sinabi ni Job? Lubad akong niluwal ng aking ina, hubad din akong aalis sa buhay ko. Purihin si Yahweh. So, for David, ito ang kanyang kagalakan. Ito ang paghuhugutan niya ng kagalakan sa araw-araw ng buhay niya. Ang panuntunan ng Diyos, ang salita ng Panginoon. Nawa, lagi nating kapag tayo po ay nasa isang sitwasyon na maaaring sa mata ng mga tao ay nakakalungkot, sa mata ng tao ay kamartiran o whatsoever, pag nakita natin na ang tinatayo natin ay salita ng Diyos, masabi natin, ako na ang pinakamapalad, pinakamasayang tao sa balat ng mundo. Kasi ako ay nabubuhay sa panuntunan ng Diyos. Sa mata ng mundo, maaaring ako ay tukha. Sa mata ng mundo, ako maaaring biko. Sa mata ng mundo, ako ay walang binatbat sa buhay. Kapag tayo po ay nasa salita ng Panginoon, pinakamabuting. Ang buhay, so used to say, walang mabuting nangyari sa tao kung siya mapapahamak. Yung masabi ni Jesus, diba? Makakamtan mo man ang buong yaman ng mundo. Mapahamak mo man tayo sa isang kaluluwa. So, maging kagalakan natin lagi, no, ang panuntunan ng Diyos. Maging kagalakan natin lagi ang presensya ng Panginoon. And where we can draw His presence, no, whenever we come in prayer, whenever we come, no, sa pag-aaral ng kanyang salita, at yes, no, sa gathering ng kanyang mga mananampalataya. So, sabi naman niya yun, no, kung saan nagtutipon ng kanyang mga anak, no, ay nagpupuri, pinananahanan niya ang pagpupuri ng kanyang mga anak. So, laisin natin lagi, no, sa araw-araw ng buhay natin na ang presensya ng Diyos ang ating pong naisip. At pangatlo at panghuli, yes, no? Huwag tayong kanina, dito na siguro magtatapos kanina, matin ako ng fellowship ng mga pastor. So mga karamihan na sa amin ay mga thunders na. So yung testimony nila ay mga na-accomplish sa buhay. Isa ay salamat sa Panginoon, isa na lang ang pinag-aaral ko. Salamat sa Panginoon, nakapagtapos ng isa. Salamat sa Panginoon, wala man akong pension, no? Hindi ko nabantayan yung aking SSS. Meron naman akong anak na siya ang aking SSS. No? Kasi lagi pagtatawag, ba, anong kailangan dyan? Anong wala? So, we're talking about yung mga bagay-bagay na yun. Pero salamat, no? Dahil mga pastor kami, walang pinakamainam na nangyari sa buhay natin. At walang itutumbas ito. Kahit pagsama-samahin pa namin yung mga tinamo namin sa buhay, no? Ikukumpara sa buhay na walang hanggan na sa Panginoon. Kaya pakisabi sa iyong katabi, malapad ka, mapalad ka. Malapad ka. Mapalad. Malapad. Hindi ka malapad. Mapalad. Ha? Tao lang. Mapalad. Tao lang. Lahat tayo. Tunay po na tayo po pinagpala. Okay, bago ko magwakas sa panalangin, meron po kayong tanong?